Samantala, sibak sa pwesto ang mahigit 70 pulis sa Basilan dahil umano sa hazing. Nag-viral ang video na kuha noong February 6 sa welcoming rites para sa mga bagong recruit sa Lamitan. Kita dyan na sinampal sila ng tsinelas, pinitik sa tenga, sinikmuraan at pinagsusuntok. Iniimbestigahan na kung may mga opisyal na pumayag sa ganitong uri ng welcome rites. Sa punto dito, magkakasama natin si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ma'am Cheryl, magandang tanghali po at lahat ng ating taga-subaybay. Salamat po sa oras, sir. Ano po yung pinakahuling update dito nga sa investigasyon ng PNP kaugnay ng umano'y hazing sa Basilan? Opo, Ma'am Cheryl, kahapon po, 12 yung nasa restrictive custody natin. Ito po yung 12 kasama po ito dun sa 70 na kabuang binubuo sa Regional Mobile Force 14B. At ngayong umaga, Ma'am Cheryl, yung pong 12 natin na under restrictive custody ay makita po sa 22. 8 po rito ay yung mga police commission officers at aling 4 po dito yung mga police non-commission officers. Doon naman po sa mga biktima, ilan yung nasugatan at kinailangan dalhin sa ospital at kumusta na rin ho yung kanilang lagay? As of this morning, Ma'am Cheryl, nakapag-produce na po ang ating po mga investigador ng 56 yung pong with medical certificates at mga affidavit. Sa 56, Ma'am Cheryl, 55 po dito ang male at isa po ang female. Base po doon sa mga in-issue ng mga medical certificate, nakapag-file po yung mga investigador natin po ron ng 12 na kaso po. Ang pinakamataas po na makasuhan doon, yun po yung pinaka-leader po nila doon, yung force commander, kung saan ito may rango po na police colonel. At meron pa pong 11 na kasama po na napaila na po ng kaso, Ma'am Cheryl, sa prosecutor's office kahapon po. Ang pinakamataas po na rango, sir, police colonel. Opo, Ma'am Cheryl, siya po yung pinaka-head ng Regional Mobile Force Battalion. Ay ano po yung naging basihan ng PNP sa desisyong sibakin nga sa pwesto lahat ng miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 14B? Noong makarating po yung mga informasyon, kaugnay po sa complaint ng isang original po na nagko-complain po, yung isa po sa membro, na 129 po yung mga PNP personnel natin na supposedly magre-report po sa kanilang bagong unit. Nung malaman po ni PNP na ni General Tates, na ginawa niya po ay nirelieve niya po yung entire 14B na binubuo nga po ng 70 at para naman po sa ongoing investigation, para naman po ma-isolate yung mga tao na wala namang physical na partisipasyon sa nasabing hazing. At yung naman po mga dapat managot is magpagdire-diretso po yung administratibo at criminal investigation against them. Base po doon sa takbo ng investigasyon, sabi niyo nga po may mga na-file na po ng kaso. Ano pong mga kaso ang chinarge po sa kanila o inihahanda laban sa mga pulis na direktang sangkot nga po dito sa pananakit? Ang na-file po na kaso, Ma'am Cheryl, ay serious physical injury in relation to Republic Act 11053. Ito po yung Anti-Hazing Act po ng 2018. Na kung saan, Ma'am Cheryl, pinatataas siya po, pinalalakas po yung penalty kung sakasakali mapinahan po yung mga nagkasala po dito. Ano po yung pinaka-grabe na natamo po doon sa mga bagong recruit? Ang Cheryl, doon sa 56 na with medical certificate, 96% po makikita yung kanila pong mga contusion, hematoma, sa kanila pong lower extremities. Ito po ay hinihinala po natin na ginamitan ng mga hazing paraphernalias. At doon po sa may 56, 4% doon, Ma'am Cheryl, may mga injuries po sa upper extremities po nila, sa tenga at sa mukha po. Lumabas po ang issue dahil nga dito sa nag-viral na video. Pero hindi po kaya matagal na itong nangyayari, gawain? Nais po nating banggitin, Ma'am Cheryl, na ito po ay isang isolated. Bakit po? Sapagkat yung po mismo nag-video ay isa sa miyembro ng 70 personnel na sinasabi po nila na sa tagal nila sa serbisyo sa nasabing lugar ay never po nangyayari yung ganong welcome rights. Kung meron man po, Ma'am Cheryl, na welcome rights daw nung araw dyan, ito ay purely exercises. Halimbawa, may push-up, back walk, stick walk, at wala pong physical na contact po na nangyayari kung meron mang welcome rights na ginagawa nung araw sa kanilang nasabing unit po. So, sino po ang may pakana? Sino po ang nagsimula? Si kanino directives? Paanong, sabi nyo nga po doon sa nag-video, ay sa tagal nila sa serbisyo, ngayon pa lamang nangyari ito. Paano napagplanuhan? Bakit ginawa ito?
Ma'am, base po sa investigasyon na tanggap ng National Headquarters sa Probar kay General Turisman, lumalabas po kaya po na-file ng kaso yung kanilang po Force Commander ng Police Colonel. Ito po ay hindi lamang sa Executive Order 226 o yung command responsibility sapagkat mayroon po sila nakuha mga affidavit na physically present po yung Force Commander nung mangyari yung insidente. Alam naman po natin, Ma'am Cheryl, yung anti-hazing po natin, hindi po kinakailangan na physically na ikaw yung kumontak doon sa mga biktima mo. Kung ikaw ay walang ginawa sa iyong harapan at hindi mo sila pinigil, ito ay mag-a-apply din po sa iyo. Opo, pero sabi niyo ano po ang salaysay noong kumuha ng video? Sino yung unang nagbigay ng instruction? Bakit napunta sa ganun ka-physical yung mga pinagawa po na as welcome sa mga bagong recruit? Ma'am, sa isa pong positibong pagtingin, doon po sa naglabas po ng video, siya po ay naniniwala sa focus agenda po ng ating Chief PNP na si General Tates. Ito po ay tungkol sa pagpapatibay po ng human dignity ng bawat PNP person. Sinasabi na po nga natin na naniniwala siya kay Chief PNP na bigyan ng dignidad ang bawat miyembro ng Philippine National Police. Yung mga ganitong uri na activity katulad ng hazing, ito ay tahasang paglabag doon sa human dignity na pinopropose po ng ating GPAP na napalakasin po natin. Paano niyo po masisiguro sa publiko at sa mga bagong recruit na hindi na mauulit ang ganitong insidente? Ma'am, sinasabi po ng Philippine National Police, ito po ay isang isolated incident. At kaugnay po nito, umiiral po yung ating tinatawag na zero tolerance. Tinatawag po natin zero tolerance, meaning ang anumang paglabag ay iniimbestigahan agad at ito po ay may kaakibat na pananagutan. Kung sino po yung mga dapat kakasuhan po ng administratibo, tatanggalin po natin sa serbisyo at yung dapat makulong criminally, pakulong po natin. Marami rin po ang nangangamba sa BARM election security preparations kasunod ng insidenteng ito. Ano ho ang hakbang ninyo para masigurong hindi ito magkakaapekto sa kapayapaan at kaayusan sa lugar? Ma'am Cheryl, lais kong sabihin ng Philippine National Police na tinitiyak ng PNP na hindi maapektuhan ang election security preparation sa BARM. Nananatili pong operational at nakatutok ang ating mga unit sa pagpapatupad ng election security plan. Kabila, ma'am, dyan ang patuloy na deployment, intelligence monitoring, at siyempre po yung close coordination sa ating COMELEC at Armed Forces of the Philippines upang mapanatili natin ang kasaayusan sa nasabing lugar po. Marami pong salamat sa inyong oras, PNP spokesperson, Brigadier General Randolph Tuanyo.